our beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na ngayon, kung si Duterte o si Digong hindi sumipot sa pagdinig sa kanyang kaso kay Franz Castro at si Kibuloy ay hindi rin dumalo o pumunta o umattend, no show diyan sa Kongreso sa patawag sa kanya. Eto namang si Sara, no show din, dahil paalis nga yung Pangulo kamakailan itong nakaraang araw diyan sa papuntang Japan. Di ba dapat siya yung hahalili? At madalas nating nakikita na kapag umaalis ang Pangulong Bongbong Marcos, nandiyan lagi si Sara Duterte, no? Laging kasama diyan sa paghatid sa eroplano, bago sumakay ng eroplano. Ngayon nga ay hindi nga nagpakita. Ito kaya ang dahilan, 'di ba? Nagtatampo kaya tong si Sara? Alam pati para mga bata lang no? Nagtatampo ba? Panoorin nga natin. Alang yan, buhay talaga to. Diyos ko. Pasok! Matapos maunsyami ang Dubai trip, tuloy sa Japan si Pangulong Bongbong Marcos. At sa kanyang pag-alis, kapansin-pansing wala si Vice President Sara Duterte, habang may malamang biro naman si Pangulo kay House Speaker Martin Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Alas 2 ngayong hapon, lumipad patungong Tokyo, Japan si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa commemorative summit ng 50th anniversary ng ASEAN-Japan relations. Ngayon lang siya muling lumabas ng bansa matapos makansela ang kanyang Dubai trip dahil sa COVID-19. Karamihan sa mga miyembro ng gabinete ay kasamang naghatid sa Pangulo sa airport. Kabilang na riyan ang pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez na pabiro pang hinirita ni PBBM. The only person we see on television anymore, Speaker Martin Romualdez. Your life is not exciting enough. You have to find other pursuits to keep you occupied. Kapansin-pansin namang wala si Vice President Sara Duterte sa departure ceremony ng Pangulo. Si VP Duterte pa naman ang tatayong caretaker habang nasa Japan ng Pangulo. Sa talumpati ni PBBM, binigyang diin ng Pangulo na isang oportunidad ang dadaluhan niyang summit para isulong ang interes ng Pilipinas sa iba't ibang usapin. This administration will see to it that our constructive engagements with ASEAN, our external partners and stakeholders, will continue to best serve our national interests, inasmuch as we promote the regional interest of peace, security, and prosperity for the well-being of the Filipino people. Iikot daw sa 3 sessions ang summit. Ang una ay nakatuon sa kontribusyon ng Japan sa pagpapanatili ng rules-based international order. Susundan ito ng pagkilala sa programa ng Japan pagdating sa exchange students. Isa ang Pilipinas sa mga nakikinabang niyan. Panghuli ay ang usapang negosyo at ekonomiya. Mananatili sa Tokyo si Pangulong Marcos hanggang Lunes, December 18. Samantala, umalis ng bansa sa PBBM nang hindi niya pa napirmahan ang 2024 national budget. Sabi ng Pangulo, hindi pa niya nakukuha ang kopya ng inaprubahang budget ng Kongreso. Pero kumpiyansa ang Pangulo na mapipirmahan ito bago magpasko. We have been going through the consultations through the whole of the year, for that matter. And I would be very surprised if there are other issues that will suddenly arise that we hadn't anticipated. I think we'll do it before Christmas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Yun. Yung nga, no show siya pa naman yung magiging caretaker ng bansa natin dahil siya yung pangalawang Pangulo, pero hindi nga nagpakita. Hindi rin nagpakita itong si Sara Duterte. Mukhang siguro yung nagtatampo. Sa nangyayari nga na na krisis sa pampolitika sa ating bansa, yung dating magkakampi, ngayon ay magkakahiwa-hiwalay na. 'Di ba? At doon nga sa Japan, kahit na hindi nagpakita itong si Sara,
meron pa rin na mga animal doon. Eto, panoorin nyo. Yung ginawa kay Martin Romualdez kay speaker, alam nyo kahit na hindi okay dapat hindi ganun yung ginagawa. 'Di ba? Dapat hindi ganun yung ginagawa. Dali. Eto. Ayan, kita nyo, ayun, tingnan nyo. Lakihan nga natin. Lakihan natin, Tingnan yung ginawa. Ayan, nakita nyo, meron dito, please support BP Inday Sara. Ito yung mga sip-sip eh. Ito yung mga umaasa na pagka naging Pangulo, si Inday Sara magkakapwesto. Tingnan nyo yung mga itsura, di ba? Ayan, tingnan nyo. Nakipagkamay pa. Dali, ayan. Tingnan nyo. Nilapitan siya. Kinamayan. Tapos, ayan, please support BP Inday Sara. Nakalagay doon sa kanyang ano ba yan? Notebook. Placard. 'Di ba? Yung mga tatanga-tangang DDS, tuwan-tuwa sa ganyan. Sa mga ganyang mga style ng gawain, tuwan-tuwa sila. Hindi nila alam. Yan nga yung ayaw na nga ng mga tao dahil kumita na yan. Ayaw na ng mga tao yung ganyang estilo. Masyado ng pambababoy yan eh. 'Di ba? O kahit ayoko naman dito kay Martin, pero hindi naman tama yung ginawa nila rito. Next. Ayan. Tingnan nyo. Buti na lang nakaiwas no? Halata mong sinasadya talaga eh. Halata mong sinasadya talaga yung ginagawa. Pero kita nyo cool na cool pa rin yung mama. Cool na cool. Tingnan nyo, nakangiti pa rin. Ngingiti pa rin yan. Di ba? Ngingiti pa rin. 'Di ba? Paganyan-ganyan pa siya. Alam naman nila eh. Tapos meron diyan yung babae, sinasabi niya na yung kay Eric mali daw 'yon. Mali pala 'yun eh. 'di ba? Bahala kayo sa buhay nyo. Pero tingnan niyo yung mama kung gaano ka professional, 'di ba? Yung mama kung gaano ka professional. Nginitian niya lang, hinayaan niya lang, 'di ba? Gawin mo 'yan kay Sara, yung ganyan. Baka ginombag-jombag ka na. 'Di ba? 'Yun ang mga yun ang pagkakaiba kasi ng mga politikong may manners tsaka wala. Kayo na bahalang humusga, 'di ba? Pero yung hindi ako sang-ayon dito sa ginawa dito kay Martin Romualdez na to. Hindi ako maka-Martin, ulitin ko. Tingnan nyo, ulitin nga natin kung ano itsura nitong eto, tingnan nyo ayan, ayan. 'Di ba? Ayun. 'Di ba? Tingnan nyo itsura nito. Ayan, 'Di ba? Mukhang mukhang wala ring gagawing mabuti, 'di ba? Alam ko ganyan yung mga supporter ni ng mga Duterte. Diyos ko po. Anyway, sabi ko nga yung mga ganyang style kumita na yan. Hindi na yan pinapalagpas ng mga tao. Alam na ng mga tao kung ano yung dapat na iasal. Yung mga Pilipino ngayon, di ba? Ayaw na sa mga Duterte. Kaya nga lumagapak yung mga ratings nila. Pare-parehas. Anyway, bahala na kayong humusga. Pare-parehas yung mga yan. Kayo nang bahala. Comment nyo na lang dito sa comment section para mabasa ko. Muli, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.